Upang hindi mawala ng mana mula sa kanyang lola, handang magsinungaling si Bea. Rerentahan niya ang sextuplets at isang gwapong lalaki na nakilala lamang niya sa kalye. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Iya at ngayong araw ating mapapakinggan ang kwento ni na Bea at William kasama ang mga pasaway na sextuplets, ang anim na bata na magbibigay kulay sa kanilang madilim na mundo. Simulan na natin ang ating kwento. Malamig ang aircon sa loob ng penthouse ni Bea Bautista. Pero pakiramdam niya, nasa gitna siya ng disyerto sa tindi ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa harap niya, isang malapad na mahogany desk. Doon nakatambad ang isang email na tila hatol ng kamatayan. 2 weeks. Bulong niya sa sarili habang mabilis na naglalakad patungo sa bintana. 2 weeks. Bago bumalik ang lola mula sa England. Sa loob ng 5 taon, binuo ni Bea ang isang perpektong kasinungalingan sa pamamagitan ng mga sulat at peking larawan na siya ay may asawa at 6 na anak, sextuplets, na lumalaki sa London. Ito ang tanging paraan para makuha niya ang tiwala ni Lola Stella at ang kontrol sa kumpanya. Pero ngayon, nagpa siyang matanda na sa Pilipinas na mamalagi dahil gusto nito makasama ang kanyang mga apo. Dahil sa desperasyon, nilibot ni Bea ang bawat talent agency sa Manila. Naghahanap siya ng asawa at 6 na bata na pwedeng ipasabilang kanyang pamilya. Pero lahat sila'y tinatawanan siya. 6 na bata? Na magkakamukha at marunong mag-British accent? Ma'am, pelikula po ang hanap niyo, hindi talent agency. Sabi ng huling manager na kinausap niya bago siya lumabas ng padabog. Muntik na siyang sumuko nang mapadpad ang sasakyan niya sa isang liblib na eskinita sa Quezon City dahil sa maling liko ng Waze. Doon, sa tapat ng isang abandonadong theater house na may signage na The Last Stage, nakita niya ang isang lalaking may hawak na karton ng pizza. Pinaliligiran ng 6 na batang madudungis pero bakas ang talino sa mga mata. Hoy Benz, huwag mong isuboy ang bubblegum na galing sa gulong ng tricycle. Sigaw ng lalaki habang hinahabol ang batang mabilis na nagtatago sa likod ng kalawanging drum. Sayang to, Tay William. May lasa pa. Parang strawberry na may halong langis. Sagot ni Benz, bago tuluyang dinikit ang kulay pink na bubblegum sa buhok ni Alex. Aray, tayo si Benz! Gagawin ko tong wig eh! Sigaw ni Alex at bigla itong dumamba kay Benz hanggang sa magpagulong-gulong sila sa sahig. Si Ash naman ay abalang ginagawang mikropono ang isang patpat at kumakanta ng sintonadong bersyon ng isang kanta. Habang sina Dom at Tom, nagpapatintero sa gitna ng kalsada gamit ang isang lumang sako ng bigas. Napatigil si Bea sa loob ng kanyang kotse. Tinititigan niya ang lalaki. Ito, walang iba kundi si William Santillan. Kahit gusgusin ang suot na t-shirt at may mancha ng pintura ng pantalon, may dating ito. May tindig ng isang aktor. Bumaba si Bea sa sasakyan. Ang kanyang high heels ay tumutunog sa simento. Isang tunog na banyaga sa lugar na yon. Kailangan ko kayo. Bungad ni Bea habang nakaturo kay William at sa 6 na bata. Lumingon si William. Tinaasan siya nito ng kilay habang pinupunasan ng kamay sa basahan. Sino ka? Ba't kailangan mo ang mga bata ko? Wala kaming barya, miss ah. At mas lalo hindi kami nagbebenta ng kidney. Bea Bautista, I need a husband and 6 kids to pretend they're my family from London. I'll pay you more than what you'll earn in a lifetime of doing bit roles in theater. Humalakak si William. Isang tawang puno ng sarkasmo na bumasag sa seryosong aura ni Bea. Miss, tignan mo sila. Si Renren marunong mag-split, pero di marunong magsipilyo. Si Ash, akala niya ang London, pangalan ng dilatang hotdog. At ako, laos na ako. Ayoko nang umakting. Please? Halos pabulong na sabi ni Bea. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon niya. Nakataya ang lahat dito. Isang asawa at 6 na anak
Yun ang kailangan ko ipakita sa lola ko bago ang 2 linggo. Tinitigan siya ni William ng matagal. Nakita niya ang desperasyon sa likod ng mamahaling salamin ni Bea. Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, lumingon siya sa mga bata na ngayon ay nakatigil na at nakatingin sa kanila. O mga unggoy, gusto niyo bang tumira sa mansyon na may aircon at unlimited na fried chicken? Opo! Sabay-sabay na sigaw ng 6. Fine, pero babalaan kita huwag kang iiyak kapag ginawa nilang playground ang bahay mo. At sa oras sasaktan mo ang mga batang yan, tapos ang palabas. Ang unang gabi sa mansyon ni Bea ay tila isang pagsabog sa isang museo. Habang sinusubukan ni Bea na ipaliwanag ang plano, ang mga bata naman abala sa pag-explore. Mommy Bea, ba't ang lambot ang carpet nyo? Pwede ba tong gawing kumot? Tanong ni Ash, habang nagpapagulong-gulong sa gitna ng sala. It's not Mommy Bea, just Mommy when the time comes. At huwag kang magpagulong-gulong dyan, galing sa Italy yan. Saway ni Bea, pero parang walang naririnig ang bata. Sa kusina, narinig niya ang malakas na kalabog. Pagdating niya roon, nakita niya si Benz na nakatayo sa ibabaw ng granite counter. Hawak ang isang mamahaling bote ng sparkling water. Mommy, ba't maanghang yung tubig? May sili ba to? Reklamo ni Benz habang duduwal-duwal. That's sparkling water, Benz! Huwag mo inumin yan ng diretsyo! Sigaw ni Bea. Napahawak siya sa kanyang sentido. Sa gilid, nakasandal si William sa pinto. Pinapanood ang kaguluhan habang dahan-dahang kumakain ng mansanas. Day 1, Bea. Mukhang talo ka na agad. Biro pa nito sa kanya. Hindi ako pwedeng matalo, William. Turuan mo sila. Simulan mo sa tamang pag-upo at pag-i-English. English, Bea. Yung accent na gusto mo, taon ang binubuo. Ang may bibigay ko lang sa'yo, sa loob ng 2 linggo ay disiplina at konting please at thank you na may halong slang. Pero tingnan mo sila. Turo ni William sa mga bata na ngayon ay nag-uunahan sa panonood sa higanting TV. Ngayon lang sila nakakita ng ganyan kalaking screen. Ngayon lang sila nakatapak sa sahig na hindi malamig o maputik. Napatingin si Bea sa mga bata. Sa gitna ng kanilang kakulitan at ingay, may isang kurot sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Pero agad niya itong iwinaksi. Hindi tayo nandito para maging masaya, William. Nandito tayo para mag-survive sa pagdating ni Lola. Bukas na bukas magsisimula ang training. No excuses. Lumingon si William sa kanya. Ang mga matay seryoso sa unang pagkakataon. Alam mo, Bea, sa pagpupumilit mo magmukhang perpekto baka nakakalimutan mo ng huminga. Baka ang kailangan ng lola mo, hindi 6 na British na apo kundi isang apo na totoong masaya. Hindi mo kilala ang lola ko. Sagot ni Bea bago tinalikuran ng lalaki. Pero habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa baba. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na ganun katahimik at kalamig ang kanyang bahay. 5:00 pa lang ng umaga, nabulabog na ang katahimikan ng mansyon. Hindi dahil sa alarm clock ni Bea, kundi dahil sa tunog ng naghahabolang mga paa sa hallway at ang boses ni Benz na nag-e-echo sa buong bahay. Tay William! Tay William! May swimming pool sa loob ng banyo, may fountain pa! Sigaw ni Benz habang tumatakbo palabas ng master suite ni Bea. Hawak ang isang mamahaling bidet na tila isang laser gun. Napabalikwas si Bea mula sa kanyang kama. Ang buhok, gulo-gulo. Isang eksenang hindi kailanman nakikita ng publiko. Pagbukas niya ng pinto, saktong dumaan si Ash na nakasuot ng isa sa kanyang mga silk robe at ginawa nitong kapa. Habang si Renren, sinusubukang islide ang sarili sa makinis na handrail ng hagdanan. Stop! Everybody stop! Sigaw ni Bea. Ang boses ay halos pumiyok pa dahil sa antok. Sa dulo ng hallway, lumabas si William mula sa guest room. Gusot ang suot na t-shirt at mukhang mas antukin pa kesa kay Bea. Kinakamot ang tiyan habang nakatingin sa kaguluhan. Oh, mommy, gising ka na pala. Sabi ko sa kanila huwag kang gigisingin pero akala kasi ni Ash, isa kang sleeping beauty na kailangan iligtas mula sa dragon.
Biro ni William sabay kindat sa mga bata. William, ang usapan pagsasanay hindi field trip. Tignan mo yung robe ko. Ash, galing yan sa Paris. Mami, ang bango po kasi nito. Amoy bulaklak na sosyal. Sa kalsada po kasi amoy usok lang kami eh. Napatigil si Bea. Ang balak niyang sermon ay tila natunaw sa inosenteng sagot ng bata. Huminga siya ng malalim at itinuro ang dining hall. Lahat kayo sa baba. Ngayon na, magsisimula tayo sa breakfast etiquette. Ang hapagkainan ay naging isang battlefield. 6 na bata ang nakaupo sa harap ng mga plato ng bacon, eggs at pancakes. Sa gilid, nakatayo si Bea na may hawak na ruler, habang si William nakaupo sa tabi niya. Sinusubukang magmukhang distinguished husband, pero mas mukhang bodyguard na nagbabantay ng bilanggo. Rule number 1, we do not use our hands to eat bacon. Use your fork and knife. Bea, Tagalog lang. Ano ba akala mo sa kanila? Nakapag-aral? Ni halong sarkasmong tanong ni William. Tumikim siya at napaisip. Okay, unang rule sa pagkain. Hindi niyo pwedeng kamayin yan. Gumamit kayo ng tinidor at kutsilyo. Yan! Kantsaw ni William. Ngunit inirapan lamang siya ni Bea. Pero mommy, parang mas masarap kapag nararamdaman yung langis sa daliri. Hirit ni Dom. Sinubukan niya itusok ang tinidor sa bacon pero sa sobrang dulas, tumalsik ang karne at saktong tumama sa noo ni William. Shoot! Tawa ni Tom at Alex habang nag-a-appear. Pinunasan ni William ang mantika sa kanyang noo at tumingin kay Bea. Bea, baka naman pwedeng Filipino-British style na lang. Kahit si King Charles baka sumuko dito eh. No shortcuts, William. Isipin mo, kailangan maniwala ni Lola na sa London sila lumaki. Yung mga bata doon marunong gumamit ng table napkin. Ay, alam ko to. Sigaw ni Benz. Kinuha niya ang puting tela at tinali sa kanyang ulo na parang bandana. Ito po ba yun, Mommy? Ready na po ako mapaggera sa bacon. Napahawak si Bea sa kanyang sentido. Sa hita nilalagay yan, Benz. Sa hita, Benz. Lumapit si William kay Bea. Dahan-dahang kinuha ang ruler sa kamay nito. Relax ka lang. Hayaan mo nga ako mag-translate sa kanila. Hindi mo sila makukuha sa pananakot. Hinarap ni William ang mga bata. O mga lodi, isipin nyo. Itong tinidor at kutsilyo, ito yung mga bida sa pelikula. Kailangan nyo silang pagtrabahuhin na maayos para manalo tayo sa audition. Kapag nagawa nyo ng tama, may extra fried chicken tayo mamaya. Deal? Deal! Sabay-sabay nilang sagot. Lumipas sa maghapon na puno ng frustrasyon. Sinubukan silang turuan ni Bea ng simpleng British phrases. Say, it's a pleasure to meet you, great-grandmother. Utos ni Bea. Is a pleasure to meet you, Lola Ganda? Subok ni Ash. Hindi Lola Ganda, Ash. Great-grandmother. Ang haba naman nun, Mami. Pwede bang Lola Great na lang? Tanong ni Renren. Habang nagpapahinga sa garden pagkatapos ng session, naupo si Bea sa bench. Pagod na pagod. Lumapit si William bitbit ang 2 baso ng iced tea. Inabot niya ang isa kay Bea at naupo sa tabi nito na may sapat na distansya. Pero ramdam ang presensya. Alam mo, hindi ko alam kung kakayanin ko to, William. Pag-amin ni Bea, ang boses ay wala ng halong otoridad. 10 araw na lang, mukhang wala pa rin silang natututunan. Mukha pa rin silang galing sa alam mo na. Sa kalsada. Bea, wag mo ikahiya yun. Ang mga batang yan kahit walang tsinelas dati, mas marunong magmahal kaysa sa mga tao na kasuit and tie. Nakilala mo? Nilingon ni Bea si William. Bakit mo ba sila tinutulungan? Isang laos na aktor na nag-aalaga ng 6 na batang kali. Hindi ba mahirap? Ngumiti ng tipid si William, tumingin sa malayo. Dahil nung sikat pa ako, napapaligiran ako ng maraming tao pero pakiramdam ko mag-isa lang ako. Pero nung nakilala ko sila, kahit wala akong pera, pakiramdam ko bida uli ako sa sarili kong kwento. Sila ang nagligtas sa akin sa pagiging laos na tao. Hindi lang bilang aktor. Saglit na natahimik si Bea. Tinitigan niya ang mukha ni William. Ang panga nitong matigas
ang matang may lalim ng karanasan. Pakiramdam niya, unti-unting nabibitak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bea, Tay William, tignan niyo! Sigaw ni Alex mula sa damuhan. Nagulat ang dalawa nang makitang nag-formation ng 6 na bata at nagbow sila ng sabay-sabay. Bagaman natumba si Ash sa dulo. Good evening, Mommy and Daddy. We are ready for dinner! Sabay-sabay nilang sabi sa isang pilit na accent na tunog cartoon character pero puno ng pagsisikap. Napangiti si Bea. Hindi ang pilit ng ngiti para sa kamera, kundi isang totoong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Napatingin si William sa kanya. Tila natitigilan sa ganda ng babaeng nasa tabi niya kapag hindi ito galit. See? May pag-asa pa. Baka nga. Sagot ni Bea. Hindi namamalayang nakatitig din siya kay William. Pangalawang linggo na ng pagsasanay. At kung iisipin, mas mukhang survival camp ang mansyon ni Bea kaysa sa isang British etiquette school. Ang seryosong aura ni Bea, unti-unti nang nilalamon ng gulo ng 6 na bata. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na siya kasing initi ng ulo gaya ng unang araw. Okay, recap. Panimula ni Bea habang nakatayo sa gitna ng sala. Hawak niya ang isang clipboard. Benz, kapag tinanong ka ni Lola tungkol sa paborito mong laro sa London, anong sasabihin mo? Cricket po, Mommy. Mabilis na sagot ni Benz habang nakataas ang kamay. Pero sasabihin ko din, minsan masarap din magsyatong gamit yung mamahaling tungkod ni Lola. No! Walang syatong sa London, Benz! At huwag mong gagalawin ng tungkod ni Lola. Baka i-disinherit ako nun nang wala sa oras. Bea, hayaan mo na at least alam niyo yung cricket. Singit ni William habang naglalakad palapit. Bitbit ang isang tray ng merienda. Ngayon, mas komportable na siya sa mansyon. Naka-shorts na lang at t-shirt. At tila nakasanayan na ang pagiging daddy ng mga bata. O mga lodi, merienda muna. Isda at chips to. Pero sa version natin, galunggong at kropek. Yon, Solomon! Sigaw ni Dom. Isang salitang kanto na ibig sabihin ay solve o ayos. Naupo ang mga bata sa sahig at nagsimulang kumain. Pinanood sila ni Bea at William mula sa sofa. Alam mo, William, minsan nakakalimutan ko na nagpapanggap lang tayo. Pakiramdam ko, normal lang na ganito kagulo ang bahay ko. Kasi tao ka, Bea, at hindi ka robot. Noong una kita makita, akala ko gawa sa yelo yung puso mo. Pero tignan mo ngayon, marunong ka na palang tumawa sa shotong ni Benz. Nagkatitigan sila. May kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi na dahil sa takot sa Lola, kundi dahil sa kung anong nararamdaman nila sa isa't isa. Salamat, William, ha. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Hindi lang yung pagtuturo sa kanila kundi ang pagtitiis sa akin. Sus, maliit na bagay. Basta ba may bonus na extra rice mamaya? Biro ni William, pero hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga mata ni Bea. Ngunit ang romantikong sandali ay naudlot nang marinig ang isang malakas na pagkalabog mula kusina. Mommy, Daddy, si Ash po nag-dive sa aquarium! Sigaw ni Tom. Sabay tumakbo ang dalawa patungo sa kusina. Doon nakita nilang basang-basa si Ash, habang ang isang mamahaling koi fish nagpapagal sa sahig. Ash, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Bea. Gusto ko silang paliguan, Mommy. Sabi ni Benz, kailangan daw malinis yung isda para maging British. Saad ni Ash na naiiyak na. Imbis na magalit, napatingin si Bea kay William, nakasalukuyang pinupulot ang isda para ibalik sa tubig. Napabuntong hininga na lang si Bea. Kinuha ang tuwalya para balutin si Ash. Sa susunod, Ash, tanungin mo muna si Mommy, okay? Ang mga isda sa London ayaw ng shampoo. Malumanay na sabi ni Bea habang pinupunasan ng bata. Napangiti si William sa gilid. Tingnan mo yan, may maternal instinct ka na. Konting-konti na lang maniniwala na talaga akong ikaw ang nanay ng mga to. Huwag kang maingay dyan. Saway ni Bea pero namumula na ang kanyang pisngi. Nang gabing yon, matapos mapatulog ang 6 na bata, naiwan ang dalawa sa veranda. Tahimik ang paligid, tanging ang huni lang ng kuliglig ang maririnig.
Bea, paano ko malaman na lola mo ang totoo? Hindi ko alam. Baka mawala lahat ng pinaghirapan ko. Pero alam mo, sa nakaraang isang linggo, mas naramdaman ko ang pagiging pamilya sa inyo kaysa sa buong buhay ko sa kumpanya. Alam mo, minsan, ang pinakamagandang pamilya hindi yung kadugo mo, kundi yung mga taong pinili mo makasama sa gitna ng gulo. Ano man ang mangyari sa pagdating ng lola mo, nandito lang kami. Hindi ka na mag-iisa sa penthouse na to. Napahilig ang ulo ni Bea sa balikat ni William. Sa unang pagkakataon, binitiwan niya ang lahat ng pader na nakapaligid sa kanya. Sana totoo na lang lahat to. Sino ba nagsabing hindi pwede maging totoo? Bulong ni William. Isang linggo na lang. Isang linggo na lang bago ang katotohanan. Pero sa gabing yon, sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan, nahanap ni Bea ang isang bagay na totoo. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang kalsada at nabuo sa gitna ng 6 na makukulit na batang kalye. 10:00 ng gabi, habang mahimbing ang tulog ng 6 na bata, nanatili sina Bea at William sa library. Nakalatag sa lamesa ang mga litratong kinuha nila noong nakaraang linggo. Mga edited photos nila sa London na kunwari ay nasa Hyde Park at Buckingham Palace. William, kailangan nating pag-usapan ng role mo. Hindi sapat na daddy lang ang tawag nila sa'yo. Si Lola metikulosa sa detalye. Tatanungin niya kung anong pinagkakaabalahan mo sa London. Sumandal si William sa upuan. Pinaglalaruan ng isang mamahaling ballpen. Anong gusto mo? Astronaut? Secret agent? O baka naman duke ng tundo? I'm not joking, William. You are William Santillan, a consultant for an international architectural firm. Yan ang sasabihin mo. At please, yung pananalita mo. Isang linggo na tayo nagpa-practice pero kapag nakatalikod ako, naririnig ko pa rin yung lodi at pet malumo sa mga bata. Tumawa si William at lumapit ng konti sa lamesa. Bea, yun ang wika sa kalsada. Doon kami nagkakaintindihan pero sige para sa'yo ibabaon ko muna yung pagiging lodi ko. I will be the most sophisticated architect you've ever met. Dapat lang, no? Dahil kapag nagtanong si Lola kung paano tayo nagkakilala ang isasagot mo sa isang charity gala sa London. Hindi sa tapat na isang abandonadong theater na may hawak ang karton ng pizza. Paalala ni Bea. Copy, Mommy Este. My queen. Pero Bea, paano yung mga bata? Kanina narinig ko si Benz. Tinatanong si Renren kung wasak raw ba yung tsaa. Kapag narinig yan ni Lola Estela, baka isipin nun sa kulungan natin kinuha yung mga apo niya. Napahawak si Bea sa kanyang sentido. Yun ang kinatatakutan ko. Kaya bukas bago dumating si Lola, kailangan nating i-drill ang forbidden words list. Walang ERP, walang shabay-shabay, at lalong walang amaw. Tumingin si William kay Bea. Napansin ang pagod sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng babae na nakapatong sa mga folder. Masyado ako maraming dinadala, Bea. Relax. Ang mga bata kahit madulas ang dila, mahal ka nila. At ako? Gagawin ko ang lahat para magmukhang kagalang-galang na asawa. Magtitiwala tayo sa acting skills ko, di ba? Naramdaman ni Bea ang init ng kamay ni William. Sa loob ng 2 linggo, ito ang naging sandigan niya. Ang lalaking akala niya'y panggulo lang sa plano, pero siya palang magbibigay ng kulay sa tahimik niyang mansyon. William, kapag tinanong niya kung ba't kita minahal, anong sasabihin mo? Ngumiti si William. Isang ngiting hindi kasama sa script. Sasabihin ko ang totoo. Na kahit mukha ka nakalunok ng ruler sa sobrang pagkastrikto, ikaw ang pinakamalambot na babaeng nakilala ko. Dahil pinatira mo ang 6 na batang kalye sa buhay mo. Pero dahil mabubuko tayo dyan, sasabihin ko na lang na minahal kita. Dahil sa likod ng perpektong maskara mo, may isang Bea na mapagmahal, na kahit ano pang bagyo ang dumating, hindi matitibag. Natahimik si Bea at hindi siya makapagsalita. Ang script na dapat ay para kay Lola Estela ay tila tumagos sa sarili niyang puso. Iyan, yan na, sasabihin mo? Nauutal niyang tanong. Oo, magandang linya, di ba? Best actor yata to. Biro ni William para basagin ang tensyon. Pero hindi niya binitawan ang kamay ni Bea. Sira. Basta William, yan pananalita mo. Isang lodi lang, lagot tayo. Yes, ma'am. I will be the perfect husband. At ang mga bata, sisiguraduhin ko magbumuka silang galing Buckingham Palace. Kahit amoy sipa at patentero pa rin sila sa loob. Sa gitna ng library,
Sa ilalim ng madilim na ilaw, sabay nilang nirebisa ang huling bahagi ng plano. Hindi na lang ito tungkol sa pamana o pagsisinungaling sa isang matanda. Para kay Bea, ito'y tungkol sa pagprotekta sa munting mundong nabuo nila ni William. Isang mundong mas masaya, mas totoo kaysa sa kahit anong perpektong buhay na inimbento niya noon. 10:00 ng umaga, nang huminto ang isang itim na Rolls Royce sa tapat ng mansyon. Sa loob ng sala tila mga estatwa ang anim. Si Benz halos hindi na humihinga sa higpit ng kanyang kurbata, habang si Ash pilit na tinatago ang mga kamay sa likod dahil may bakas pa ito ng kulay mula sa kinain niyang candy kanina. Positions. Mahinang utos ni Bea. Ang kanyang boses ay kalmado pero ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaayos ang laylayan ng kanyang dress. Bumukas sa malalaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang matandang babae na may suot na perlas at may dalang mamahaling tungkod. Si Lola Estela. Ang kanyang bawat takbang may otoridad na tila sinusukat ang bawat sulok ng bahay. Lola! Salubong ni Bea. Pilit ang ngiti habang humahalik sa pisngi na matanda. Welcome home. Bea, apo. It's been too long. Sabi ni Lola Estela bago lumingon sa kumpol ng mga tao sa gitna ng sala. And these must be my great-grandsons. At ang asawa mong si William. Lumapit si William ng may kasiguraduhan. Sa pagkakataong ito wala ang pilyong ngiti. Ang tindig ay matuwid at ang boses ay malalim. It's an honor to finally meet you, Grandma. I'm William. Tumango ang matanda. Tila sinusuri ang kaluluwa ni William. Pagkatapos, sinarap niya ang 6 na bata. Come here, children. Let me hear my voice. Nag-formation ng 6. Sabay-sabay silang nagbow. Isang execution na pinagpuyatan nila ng 2 linggo. Welcome home, great-grandmother. Panimula ni Renren, na halatang hirap na hirap sa pagtuwang ng kanyang dila. It is a jolly good day to see you po. Kumunot ang noo ni Lola Estela. Po? Bakit may po? Mabilis na sumingit si Bea. Ramdam ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Lola, that's because I've been teaching them Filipino manners and language. Ayokong lumaki silang puro Ingles lang ang alam at nakakalimutan ng kulturang kinalakihan ko. I want them to be a Taglish speakers para pag uwi nila rito, hindi sila mukhang turista. I see. Sabi ni Lola Estela. Tinitigan si Benz. And you little one, how was your flight? Napalunok si Benz. Tumingin muna siya kay William bago sumagot. The flight was mabagal po, Grandma. Very long. I was so inip inside the plane. I went to labas and takbo too much. Bahagyang natawa si Lola Estela sa bulol at pautal-utal na pananalita ng bata. Mabagal, inip, labas, you are really hardworking on their Filipino, Bea. Opo, Grandma. Sabat ni Ash na pinakamaliit. Mommy said we need to speak Tagalog so we can be wasak? No. Wise and matapang like the people here po. Nanlaki ang mga mata ni Bea nang narinig niya ang salitang wasak. Pero agad siyang tumawa ng pilit. He means wise, Lola. You know, street smart. I tell them stories about how Filipinos are resilient. Naupo ang Lola sa gitna. At pinalibutan siya ng 6 na bata. Tell me about London, boys. What do you miss there? I miss the weather po. It's so hot here, Grandma. In London, it's always malamig, like our refrigerator po. And the big clock, dagdag ni Tom. The Big Ben is so big. It makes me feel like the duwende po. Tumingin si Lola Estela kay William. They have a very peculiar way of speaking, William. Parang may halong tono na hindi ko matukoy. Hindi nagpatinag si William. Lumapit siya at dahan-dahang inalalaya ng matanda. That's the result of being raised by a British nanny and a mother who insists on speaking Tagalog at home, Ma'am. Naghahalo ang accent nila.
especially now that they're excited to meet you. It's a work in progress. Well, at least they're trying. Leia darling, I'm quite impressed. Hindi sila yung typical na mga batang lumaki sa ibang bansa na di marunong magmano. Huminga ng malalim si Bea. Akala niya tapos na ang kanyang kaba nang biglang hawakan ni Lola Estela ang kanyang kamay. Since nandito na ako, I want to spend every afternoon with them. Gusto ko marinig ang kwento nila tungkol sa school nila sa England and William. I'm interested to hear about your latest architectural project. Balita ko you're working on something near the Thames. Napalunok si William pero nanatiling kalmado ang kanyang muka. Actually, Grandma, it's a secret project for now. But I'd be happy to share the general concept with you later. Good. Now boys, who wants some chocolates from London? Me po. Give me some please, Grandma. Promise I will be a mabait boy. Ani Ash. Nagsimula na ang totoong pagsubok. Habang pinagmamasdan ni Bea ang kanyang lola na masayang kinakausap ang mga bata, alam niyang nasa manipis na yelo sila. Ang bawat po at ang bawat bulol na Ingles, pwedeng maging mitya ng kanilang pagkabuko. Pero sa ngayon na mahalaga naniniwala ang matanda. Ang unang gabing hapunan kasama si Lola Estela, tila isang granding stage play, kung saan bawat galaw ay dapat kalkulado. Sa gitna ng mahabang mesa, nagliliwanag ang mga kristal na baso at mamahaling plato. Habang ang 6 na bata nakaupo ng tuwid, isang bagay na muntik nang hindi mangyari dahil sa pagtatalo ni Benz at Alex kanina, tungkol sa kung sino mas pogi sa suot nilang vest. So William, Panimula ni Lola Estela, habang elegante nitong hinihiwa ang kanyang steak. Tell me more about your project near the Thames. Is it true that you're incorporating sustainable glass structures? Napahinto si William sa pagsubo. Uminom muna siya ng tubig para makapag-isip. Yes, Grandma. It's a special project. The glass is mabigat. I mean, high-density glass po. It's so clear, it looks like there's no wall at all. At parang hangin lang po. How innovative. Tango ng matanda. Bea, you must be very proud of your husband. Hindi lang gwapo, matalino pa. Pilit nang umiti si Bea, habang pasimpleng sinisipa ang paa ni William sa ilalim ng mesa para makapag-focus ito. Opo, Lola, sobrang proud po. Actually, he spends so much time in the office. Bisibisihan po siya lagi. Biglang sumabat si Ash na kasalukuyang nakikipagbuno sa kanyang tinidor. Mommy, the steak is so matigas po. It's like chewing a shoe po. Ash, don't say that. It's just cooked well done. In London, you like it like this, remember? No po, in London we eat manok po. The one in the kanto, the one in the corner shop. Mabilis na bawi ni Ash nang makita ang nananakot na tingin ni Bea. Kumunot ang noon ni Lola Stella. Kanto? Corner shop? You mean those little delish near the flats? Yes, Grandma. Singit ni Renren para iligtas ang kapatid. The corner shop has the best fried chicken. Very crunchy and sulit. Very worth it po. I must say, Bea, ang hilig nila sa Tagalog words at nakakaaliw ito. Parang masanay pa sila sa kalye ng Maynila kaysa sa kalsada ng London. That's because we want them to be rooted po. Paliwanag ni Bea, habang ramdam niya ang panunuyo ng lalamunan. I tell them, if you don't know Tagalog, the multo will get you po. Panakot lang, Lola. Nagpatuloy ang kainan hanggang sa mapansin ni Lola ang kakaibang kilos ni Benz. Nakatitig ang bata sa kanyang kutsara, na tila malalim ang iniisip. Benz, apo, is there something wrong? Tanong ni Lola. Grandma, how do you say Lodi in English po? Tanong ni Benz na may inosenteng muka. Napatigil ang lahat. Halos mabilaukan si William sa iniinom niyang wine. Lodi. Pag-uulit ni Lola Estela. It's a slang we invented po. It stands for love and dignity, right, Benz? We use it for people we respect so much, like you, Grandma.
You are our main Lodi. Nanlaki ang mga mata ni Bea sa galing ng palusot ni William. Gusto niya itong palakpakan pero nanatili siyang seryoso. Love and dignity. How sweet. Emosyonal na sabi ni Lola Estela. Dahan-dahang pinunasan ang gilid ng kanyang mata gamit ang table napkin. I never knew you were so poetic, William. Promise po, Grandma. You are the Supremo Lodi. Dagdag pa ni Dom na nakuha na ang kumpiyansa. Matapos ang hapunan, na makatulog ang mga bata at makapagpahinga na ang lola sa kanyang silid, naupo sina Bea at William sa veranda. Pareho silang bagsak ang katawan mula sa matinding tensyon. Supremo Lodi. Seryoso, William? Tawa ni Bea na ngayon lang nakahinga ng maluwag. Oy, gumana naman, di ba? Pero muntik na tayo dun sa steak na parang sapatos ni Ash. Muntik na akong bumigay sa tawa. Ngiti ni William habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Salamat, William. Mahinang sabi ni Bea. Tumingin siya sa lalaki at sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita niya ang pawis nito sa noo. Kahit acting lang ang lahat. Ramdam ni Bea ang pagsisikap ni William na protektahan siya. Basta para sa'yo, Queen Mommy. Kaya natin to. Sagot ni Bea, pero dahan-dahan niyang pinatong ang kanyang ulo sa balikat ni William. Kailangan nating kayanin. Sa loob ng mansyon, habang ang lahat ay naniniwalang sila, ay isang masayang pamilya galing sa London. 2 tao ang nagbubuklod sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Unti-unti nilang napagtanto ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ay ang tanging bagay na hindi peke sa kwentong ito. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagpapanggap. Habang mas nagiging bihasa ang mga bata sa pagiging Taglish-British, si Bea naman mas lalong nahihirapang itago ang tunay na nararamdaman para kay William. Ang bawat hapunan, bawat pag-uusap sa harap ni Lola Estela, tila mga linyang unti-unting nagiging totoo. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na hapon, ng paglalaro ng cricket sa garden, na nauwi sa paglalaro ng sipa dahil di matiis ni na Benz at Renren. Naiwan si Bea at William sa kusina para maghanda ng gatas para sa mga bata. Bea, yung sipa kanina muntik na tayo mabuko ni Lola. Panimula ni William habang nagtitimpla. Buti na lang mabilis ang reflexes mo. Nang sabihing Urban London Street Games yun. Natawa ng mahina si Bea. Isang tawang hindi napilit. Desperasyon na yon, William. Pero tignan mo sila. Turo niya sa monitor ng CCTV cam kung saan mahimbing nang natutulog ang 6 na bata na magkakayakap. Sabi ni Lola kanina, ngayon lang daw niya nakitang ganito kabuhay ang mansyon. Tumigil si William sa ginagawa at sumandal sa counter. Tinitigan si Bea. At ikaw? Ngayon lang din ba naging ganito kabuhay ang mansyon mo? Napatigil si Bea sa pag-aayos ng mga baso. Ang katahimikan sa kusina ay naging mabigat, pero hindi ito nakakasakal. Sa totoo lang, oo, dati. Naririnig ko lang dito yung tunog ng sarili kong sapatos at ang aircon. Ngayon, amoy ng fried chicken na ang curtains ko at may bakas na madudungis na kamay sa dingding pero mas gusto ko to. Seryoso? Ngiti ni William at tumakbang siya ng konti papalapit. Ang perfectionist si Bea Bautista. Okay lang na may dumi ang dingding? Dahil ang dumi na bubura. Pero yung saya, lumingon si Bea sa kanya at ang mga mata nito'y puno ng katapatan. Ngayon ko lang to naramdaman, William. Salamat sa pagdala sa kanila dito. Salamat sa pagpapanggap na asawa ko. Bea. Bulong ni William at inabot niya ang kamay ni Bea na nakahawak sa baso. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Ang init ng kanyang palad ay tila tumago sa puso ng babae. Minsan, nakakalimutan ko na rin na acting lang to. Lalo na kapag tinitignan kita, habang binabasahan mo sila ng kwento bago matulog. You look so real. William, hindi pwede. Pilit na bawi ni Bea, pero hindi niya tinanggal ang kanyang kamay. Alam mong pagkatapos nito kailangan niyong bumalik sa theater house. Kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay.
Ba't kailangan bumalik sa dati kung pwede namang gumawa ng bago? Tanong ni William. Ang boses ay seryoso, walang halong biro. Bea, hindi mo na kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan magpanggap para lang maging sapat. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina, tila nawala ang mundo sa labas. Dalawang tao lang ang naroon na nagtatapatan ng damdamin sa pamamagitan ng mga mata. Dahan-dahang lumapit si William. Ang kanyang muka'y ilang pulgada na lang ang layo kay Bea. Ramdam na ni Bea ang hininga ng lalaki. Akmang maglalapit ang kanilang labi nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Mommy, Daddy, papahingi po water. Thirst in my throat po. Boses ni Ash, nabulol-bulol pa dahil sa antok. Mabilis na lumayo ang dalawa sa isa't isa. Kapwa namumula ang muka. At agad na kumuha ng baso si Bea habang si William naman, biglang naging abala sa pagpupunas ng counter na malinis naman. Ash, here, drink this. Mabilis na sabi ni Bea. Ang boses ay medyo mataas sa kaba. Mommy, why is your face so red po? Like, mangga? I mean like a tomato po? Tanong ni Ash habang kinukuskus ang kanyang mga mata. It's just the heat in the kitchen, Ash. Go back to sleep na. Nang makaalis si Ash, naiwang muli ang dalawa. At ang tensyon kanina napalitan ng isang klase ng pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng script. Next time, William. Mahinang sabi ni Bea habang nakatalikod. Aasahan ko yan, my queen. Sagot ni William. May pilyong ngiti na muling bumalik sa kanyang labi. Habang paakyat sila ng kanilang mga silid, alam ni Bea na mas lalong naging delikado ang sitwasyon. Hindi na lang ang kumpanya at ang pamana ang nakataya, kundi ang kanyang puso na unti-unti nang nahuhulog sa lalaking binayaran niya lang para magpanggap. Pero ngayon ay tila siya pang magliligtas sa kanya mula sa sarili niyang mga pader. Lumipas ang 3 linggo na tila isang pelikulang mabilis ang takbo. Sa loob ng mansyon, unti-unti nang naghahalo ang pilit na British etiquette at ang natural na kulit ng mga batang galing kalsada. Habang mas tumalalim ang ugnayan ni Bea at William, mga nakaw tingin sa hallway, mga hapong magkatabi sa garden at ang mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Mas nagiging mapanganib ang sitwasyon sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Lola Estela. Sa bawat araw na lumilipas, ang matanday tila isang agilang tahimik na nagmamasid. Bagaman nananatili ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga tanong ay unti-unti nang nagiging mas direkta na tila ba sinusubok ang tibay ng pader na itinayo ni Bea. Isang hapon, habang nag-iensayo ang mga bata ng afternoon poetry sa library, napansin ni Lola Estela ang kakaibang galaw ni Benz. Ang bata ay nakaupo sa isang antigong silya. Suot ang kanyang gintong medalyon, pero imbes na magbasa ng tula ni Wordsworth, pasimpleng naglalaro ng text gamit ang mamahaling bookmark na nakita sa mesa. Benza po. Tawag ni Lola Estela, na nagpatalon sa bata sa gulat. That's a very unique way of handling literature. Is it a common game in your school in London? Mabilis na lumapit si Bea. Ramdam ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Lola, that's a mathematical game po. We call it a card-flipping probability. It's very popular in British curriculum now to teach kids about chance and risk. Tumango ang Lola Estela, pero ang kanyang mga mata, hindi nakatingin kay Bea kundi sa mga daliri ni Benz na mabilis pumitik. I see. Very advanced. At si Ash, ba't parang mas gustong kumain ng saging na nakakamay kaysa gumamit ng silyadong kubyertos? Mommy said it's okay po, Grandma. Singit ni Ash habang may laman pa ang bibig. Para raw po feel ko yung nature. Earth-friendly po yung meaning niyan. Natawa si Lola Estela. Isang tawang tila may tinatagong misteryo. Earth-friendly. Your mother has an answer for everything, doesn't she? Nang sumunod na gabi, habang naghahanda ng hapunan, nakita ni Lola Estela si William na kasalukuyang nag-aayos ng sirang gripo sa kusina.
Ang tindig ni William, ang paraan ng kanyang paghawak ng wrench, at ang kanyang pagmumura ng mahina sa wikang kanto, nang matalsikan siya ng tubig ay hindi nakaligtas sa matanda. William Iho, I thought you were an architect. Why are you fixing the plumbing instead of calling a maintenance crew? Hindi natigilan si William. Pinunasan niya ang mukha gamit ang laylayan ng kanyang polo shirt. Grandma, part of my training is understanding the basic structure of a house po. Sa London, we like to be hands-on. It's a hobby of mine to fix things that are broken, like pipes and hearts. Lalo pang kuminang ang mga mata ni Lola Estela. You're a man of many talents, William. Very different from architects I knew in my time. Sila hindi madudumihan ng mga kuko. Pero ikaw, you have the hands of a worker. That's because he's a modern man, Lola. Hirit ni Bea, nakapapasok lang bitbit ang mga bulaklak. They value versatility po, lalo na ngayon. Habang lumilipas sa mga gabi, naging routine na ni Bea at William ang mag-usap sa veranda matapos magpatulog ng mga bata. Doon sa dilim katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi na sila si Owat ang aktor. Sila'y dalawang tao na nagbabahagi ng takot at pangarap. Bea, lumalalim na ang hinala ni Lola. Kanina tinanong niya ako kung saan dako ng team sa project ko. Sabi ko sa West. Pero tingin niya sa akin nagsisinungaling ako. Alam ko yan. Sagot ni Bea. Pero hindi ko kayang itigil to ngayon. Tingnan mo ang mga bata. Sa loob ng halos isang buwan naging malusog sila. Si Ash hindi na inuubo. Si Benz marunong na magbasa. This family kahit peke ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Hindi na ito peke para sa akin, Bea. The kiss in the library, the way we protect each other. That's more real than the name Bautista or the heritage of this mansion. Dinampian ni William ng halik sa noo si Bea. Isang pangako na kahit anong mangyari hindi niya ito iiwan. Pero sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng madilim na silid ni Lola Estela, ang matanda ay nakaupo sa kanyang harap ng antigong telepono. Hawak ang isang pirasong papel. Isang background check report na pinagawa niya sa private investigator noong unang linggo pa lang. Sa papel nakasulat ang pangalang William Santillan at ang listahan ng kanyang minor role sa teatro. Nakadikit din ang mga larawan ni na Benz, Ash, at ng iba pang bata sa kalsada ng Quezon City. Tumingin si Lola Estela sa labas ng bintana. Pinapanood ang anino ni Bea at William sa veranda. Bea, my dear apo. Bulong ng matanda sa sarili, habang may bahid ng lungkot at paghanga sa kanyang boses. You tried so hard to build a lie, not knowing that what you accidentally built is exactly what I've been praying for. Pero kailan mo ba sasabihin ang totoo? O kailangan ko pang hintayin na tuluyan kang malunod sa sarili mong kwento? Ibinalik ni Lola Estela ang report sa loob ng drawer at kinuha ang kanyang rosaryo. Handa na siya maghintay pero alam niyang malapit na ang araw na ang lahat ng kailangan palitan ng katotohanan, mapapalitan. Lumipas sa mga araw na tila isang panaginip na ayaw nang magising ni Bea. Habang ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tawanan ng 6 na bata, may mas malalim na kwentong nabubuo sa pagitan ni William at Bea. Isang relasyong nagsimula sa isang kontrata, pero ngayon tila wala ng sapat na halaga ng pera para bayaran. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na family movie night, kung saan pinanood nila ang Oliver Twist na ayon kay Benz, parang buhay lang nila sa kalsada. Pero mas maganda ang damit nila. Naiwan sina Bea at William sa rooftop garden. William, seryoso ka ba talaga dun sa sinabi mo hindi ka na nag-a-acting? Inilapag ni William ang hawak na kape at dahan-dahang lumapit kay Bea. Bea, sa buong buhay ko bilang extra sa teatro, ang dami ko ng linyang binitawan. Pero yung sinabi ko sa'yo sa Silidaklatan, yun ang pinakatotoong linyang nasabi ko na walang script na hawak. Hindi mo na kailangan bayaran pa ang isang tulad ko para manatili dito. Sa totoo lang ako pa nga yata yung dapat magbayad eh. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maranasan magkaroon ng pamilya.
Dahan-dahang hinawakan ni William ang kamay ni Bea. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa palad ng babae. Isang simpleng galaw, pero nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Bea. Takot ako, William. Lahat ng meron ako, nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Kapag nalaman ni Lola ang totoo, mawawala lahat. Ang kumpanya, ang bahay na to, pati kayo. Hindi kami mawawala. Bea, tignan mo ako. Wala tayo sa London. Wala tayo sa isang British film. Nandito tayo sa Pilipinas. Sa gitna ng gulo. Pero dito tayo naging totoo. Kung kailangan magsimula ulit tayo sa tapat ng theater house, gagawin ko basta kasama kita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang inilapit ni William ang kanyang muka. Ramdam ni Bea ang init ng hininga nito hanggang sa tuluyan ng magdampi ang kanilang mga labi. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng bahay ay tila may kakaibang tamis. Habang nag-aagahan, hindi mapigilan ni Bea na mapangiti tuwing makikita si William na tinutulungan si Ash na maghiwa ng kanyang pancake. Mommy, why are you smiling? Are you wasak? Are you winning in your heart po? Tanong ni Ash, habang ang kanyang maliit na bibigay puno ng syrup. Natawa si William at pasimpleng kinindatan si Bea. Your mommy is just happy, Ash, kasi mabait ang mga boys niya today. Mula sa dulo ng mesa, si Lola Estela ay tahimik na kumakain. Pero ang kanyang mga mata, hindi nakakaligtas sa bawat sulyap ni na Bea at William. Napansin niya ang paraan ng pag-abot ni William ng asukal kay Bea. Ang sandaling pagdampi ng kanilang mga daliri na tumatagal ng higit sa normal. Napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Bea kay William kapag hindi ito nakamasid. Bea, darling, I've been thinking. Since William is so busy with his secret project in London, maybe he should stay here for a while. Pakiramdam ko mas kailangan siya ng mga bata at ikaw. Nabulunan si William sa kanyang kape. Si Bea naman mabilis na uminom ng tubig. Lola, his projects are so important. Baka ma-fire siya sa job niya. Is that so? Sayang naman. Kasi bala ko sanang ipagpatayo ang mga bata na isang mini theater dito sa garden para doon sila mag-perform. Sabi ni William, mahilig daw siya sa theater architecture, hindi ba? Yes po, Grandma. I love the stage po. Very malupit. Very magnificent structures po. Tumangutango ang matanda. You know, William, you remind me of an actor I once saw in a small play in Quezon City. He was also very good at pretending to be someone he's not. But at the end of the day, his heart was always on the stage. Natahimik ang buong hapagkainan. Ang kaba sa dibdib ni Bea ay tila isang malakas na tambol. Pero bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang kamay ni William sa ilalim ng mesa. Lumipas ang hapon sa isang family baking class. Nagbantsa ang harina sa damit ni na Benz at Renren. Habang si Ash naman, halos maging kulay puti na dahil sa sobrang kulit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Bea si William na tawang-tawa habang sinusubukang pigilan ang pagsabog ng dough. Lumapit si Bea at pinunasan ang harina sa ilong ni William. You look like a ghost. At least a handsome ghost, my queen. Sagot ni William bago mabilis na dinampian ng halik sa pisngi si Bea. Sapat para mamula ang babae pero mabilis na umiwas para hindi makita ng mga bata. Mula sa pinto ng kusina, nakatayo si Lola Estela. Hindi niya ipinahalata ang nakitang eksena. Sa kanyang isip, unti-unti nang nabubuo ang katotohanan. Alam niyang hindi ito ang pamilyang inaasahan niya mula sa London. Alam niyang may mga lihim na tinatago ang kanyang apo. Pero habang pinagmamasdan niya ang tunay na saya sa mga mata ni Bea, isang saya na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Hindi ko muna sasabihin. Bulong niya sa kanyang sarili. Gusto ko pa makita ko hanggang saan dadalhin ang pag-ibig na ito ang aking apo. Dahil kahit na peke ang lahat ng dokumento at pagmamahalan sa kusinang ito, yung pinakatotoong bagay, ang nakita ko sa pamilya Bautista. Naglakad palayo ang matanda, dala ang tungkod, at ang isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Hanggang sa loob ng kusina,
nagpapatuloy pa rin ang tawanan ni Bea, William at ang 6 na batang, hindi man kadugo, ay naging tunay na pamilya na sa puso ng bawat isa. Ang linggong ito'y puno ng tamis pero alam ni Bea at William na ang bawat segundo ay isang hiram na oras. Ang puwang sa pagitan ng kanilang mga lihim ay unti-unti nang sumisikip. At ang susunod na haharap sila ay sa isang malaking pagsubok ng katotohanan. Ang mansyon ay balot ng malagim na katahimikan habang ginaganap ang engranding dinner party para sa anibersaryo ng kumpanya ni Bea. Naroon ang mga matataas na opisyal, mga mamamahayag at mga elitistang kaibigan ni Lola Estela. Ngunit sa gitna ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal, isang pamilyar na mukha ang pumasok sa bulwagan. Si Kelly, ang dating business partner ni Bea, na kanyang idinimanda dahil sa pagnanakaw sa kumpanya. May dala pa rin itong mapanirang ngiti at isang makapal na sobre. Bea, what a lovely family you have! Malakas na sigaw ni Kelly sapat para makuha ang atensyon ng lahat, kabilang na si Lola Estela na nakaupo sa gitna. Kelly, wala kang imbitasyon dito. Lumayas ka. Malamig na utos ni Bea, habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Why? Takot ka bang makita nila ang Great British Fraud mo? Humalakak ito at nilabas ang malalaking litrato mula sa sobre. Kinalat sa gitna ng mahabang lamesa. Tignan nyo, itong architect na asawa niya, si William Santillan. Isang extra sa mga mumurahing dula sa Quezon City. At itong 6 na British boys? Mga batang kalsada na pinulot lang sa tapat ng teatro? Bumagsak ang katahimikan sa bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan. Sinubukan ni William na lumapit pero hinarang siya ng mga tauhan ni Kelly. Bea, is this true? I have the papers. Sigaw ni Kelly. The real identities of these kids. Walang record ng kasal sina Bea at William sa London o kahit saan. This whole thing is a scam to secure her inheritance. Napatingin si Bea kay Lola Estela. Ang matanda ay nanatiling kalmado, walang emosyon sa muka. Habang tinitignan ng mga litrato ng mga bata na dugyot at nasa kalsada, ang tunay na anyo ni na Benz at Ash bago sila dinala sa mansyon. Mommy, bulong ni Ash, na ngayon ay nanginginig sa takot, habang nakakapit sa laylayan ng dress ni Bea. Are we going back to the kalsada po? Doon tuluyang bumigay ang matibay na pader ni Bea. Hindi dahil sa takot kay Kelly, kundi dahil sa sakit na makitang umiiyak ang batang natutunan niya ng mahalin, nang higit pa sa buhay niya. Tumigil ka na, Kelly. Ani Bea, sa pasigaw na paraan. Lumingon siya sa mga bisita at pagkatapos dahan-dahang lumuhod sa harap ni Lola Estela. Lola, patawarin niyo ako. Totoo ang lahat. Pinagsamantalahan ko ang kagustuhan niyo na magkaroon ako ng pamilya. Binayaran ko si William. Ginamit ko yung mga bata. Lahat pa ito isang malaking kasinungalingan para lang hindi niyo bawiin ang tiwala niyo sa akin. Yumuko rin si William sa tabi niya. Grandma, patawad po. Ako ang pumatol sa bayad pero pakiusap pag niyo idamay ang mga bata. Sila ang pinaka-inosente dito. Inasahan ni Bea ang isang malakas na sampal. Ang sigaw ng galit ng kanyang lola o ang pagpapatalsik sa kanya sa mansyon. Ngunit isang mahabang buntong hininga lamang ang narinig niya. Dahan-dahang tumayo si Lola Estela. Hindi niya tinignan si Marcos o ang mga bisita. Ang kanyang mga matay nakatitig lang kay Bea na durog sa kanyang paanan. Kelly, lumabas ka na. Alam ko na ang lahat ng sasabihin mo. Bago po mamaisipang magpunta rito. Mahinang sabi ni Lola Estela na ikinagulat ng lahat. Guard, ilabas ang taong yan. Nang mailabas si Kelly, hinarap ni Lola Estela ang kanyang apo. Bea, tumayo ka. Lola, sorry po. Matagal ko nang hinihintay na sabihin niyo ang totoo. Sabi ni Lola Estela. Isang pangungusap na tila isang bomba na sumabog sa pandinig ni Bea. Po, alam niyo ho? Gulat na tanong ni William. Sa tingin niyo ba'y ganun ako kadaling maloko? Ngumiti ng mapait ang matanda.
Nung unang linggo pa lang alam ko na hindi galing sa London ang mga batang ito. Ang balat nila, ang paraan nila ng pagkain, mga taglish nyo na halatang pilit. I had my own people check William's background the moment he stepped into this house. Pero bakit niyo po hinayaan? Dahil gusto ko makita kung kailan ka magiging sapat na matapang para harapin ang katotohanan. At dahil sa loob ng isang buwang pananatili ko rito, nakita ko ang isang bagay na hindi kayang pikain ng kahit sinong aktor. Nakita ko ang malasakit ni William sa'yo. Nakita ko kung paano mo yakapin ang mga batang ito kapag nananaginip sila ng masama. Nakita ko ang isang pamilyang naging totoo sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Hinawakan ni Lola Estela ang kamay ni Bea at William at pinagsama ito. Ang pamanay ibibigay ko sa'yo, Bea. Hindi dahil sa London family mo, kundi dahil napatunayan mo sa kabila ng pagiging ambisyosa mo, may puso ka pa rin tumanggap ng mga batang walang-wala. You didn't just give them a script, Bea. You gave them a home. Lola ganda, hindi na po kami aalis? Tanong ni Dom. Hinding-hindi apo, dahil simula ngayon, wala nang acting. William, tapos na ang kontrata mo bilang bayad na asawa. Ngayon tatanungin kita, gusto mo bang maging asawa ni Bea sa totoong buhay? Tumingin si William kay Bea at puno ng emosyon ang mga mata. Higit pa sa kahit anong role sa teatro, ma'am. Higit pa sa buhay ko. Sa gitna ng bulwagan, sa harap ng lahat ng taong nag-abang sa kanyang pagbagsak, nahanap ni Bea ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi sa pera, hindi sa kumpanya, kundi sa katotohanan ng pamilyang inakala niyang peke, ay ang siyang magliligtas sa kanya muli sa huli. Matapos ang gabing yun ng pagtatapat, tila gumaan ang bawat hininga sa loob ng mansyon. Wala na ang mabigat na pasanin ng pagpapanggap at ang takot na baka may madulas na salita na magbubuko sa kanila. Sa loob ng library, nagtipon sina Bea, William at si Lola Estela upang pag-usapan ang susunod na hakbang para sa mga bata at para sa kanilang dalawa. Lola, ang unang plano ko ayusin ang legal adoption ng 6. Panimula ni Bea habang nakalatag sa mesa ang mga tunay na birth certificate ng mga bata. I want them to be a real Bautista. Hindi bilang bahagi ng isang dula kundi bilang mga anak ko talaga. Tumango naman si Lola Estela habang tinitignan ng mga bata na masayang naglalaro sa garden. Malaya na ang mga formal na damit at ang kanilang suot-suot ay ang mga damit kung saan sila komportable. Mabuting desisyon yan, Bea. Pero paano si William? Hindi pwedeng manatili siya dito bilang bayad na aktor lang. Kung gusto niyong panindigan ng pamilyang ito, kailangan maging maayos ang lahat sa mata ng batas at ng tao. Napatingin si William kay Bea pagkatapos hinarap ang matanda. Grandma, gusto ko pa magpakasal kay Bea sa totoong paraan. Wala pong bayad, wala pong kontrata. Handa po ako magsimula muli. Itutuloy ko ang pagpapatakbo sa teatro namin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para pambayad ng utang, kundi para maging inspirasyon sa mga bata. Maganda ang iyong hangarin, William. Pero tandaan ninyo na kapag nalaman ng publiko na nalin lang sila, magkakaroon ng gulo sa kumpanya. Bea, kailangan mong ihanda ang public statement. Sabihin mo ang totoo tungkol sa mga bata, na kinuha mo sila dahil sa malasakit, hindi dahil sa pamana. Gawin nating kwento ng charity at pag-asa ang lahat, para hindi kayo tuluyang mawasak. Ni William. Lumapit si Benz sa pintuan ng library. Bitbit ang kanyang paboritong laruan. Mommy, Daddy, alis na po ba kami? Babalik na kami sa theater. Mabilis na lumapit si Bea at niyakap ang bata. Hindi na, Benz. Dito na kayo titira habang buhay. Magiging tunay na kaming pamilya para sa inyo. Promise po? Promise, anak. Walang halong bola. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang mansyon sa paglilinis ng kanilang pangalan. Inayos ni Bea ang isang malaking press con kung saan inamin niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit binigyang diin niya ang kanyang desisyon. Nakupkupin ang mga bata bilang legal na anak. Ang publiko sa halip na magalit ay naantig sa tapang ni Bea na aminin ang katotohanan para sa kapakanan ng mga bata.
Nagsimula na ring mag-ayos ng kasal sina Bea at William. Isang simpleng selebrasyon na gaganapin sa garden ng mansyon. Wala na mga peking bisita mula London. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Lola Estela ang naging punong abala sa lahat. Tinitiyak ang bawat detalye sumasalamin sa katotohanan ng kanilang pagmamahalan. William, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Bea habang naglalakad sila sa garden isang gabi bago ang kasal. Mula sa pagiging aktor, magiging asawa na ito ng CEO. Bea, mas mahirap ang buhay sa kalsada na walang kasiguraduhan. Dito sa piling mo, nahanap ko ang pinakamahalagang role sa buhay ko. Ito na ang totoong ako, at ikaw ang totoong buhay ko. Dumating ang araw ng kasal. Wala nang kaba sa dibdib ni Bea habang naglalakad siya patungong altar. Kung saan naghihintay si William kasama ang 6 na bata. Bawat akbang niya puno ng pasasalamat. Sa lola niya naging maunawain. Sa mga batang nagturo sa kanya kung paano maging ina. At sa lalaking naglakas loob na mahalin siya sa kabila ng kanyang kasinungalingan. Sa harap ng altar, dahan-dahang hinawakan ni William ang kamay ni Bea. Wala nang pagpapanggap. Wala nang script. Wala nang kailangan patunayan kay Lola Estela. Tanging sila na lang dalawa. Bea, nung ginuha mo ako sa tapat ng teatro, ang akala ko isa lang itong trabaho. Isang papel na kailangang gampanan para sa pera. Pero sa bawat po at opo ng mga bata at sa bawat sakripisyo mong protektahan kami, nahanap ko ang sarili ko na nahuhulog na sa'yo ng totoo. Hindi ako bilyonaryo. Wala akong mansyon sa London. Pero pinapangako ko mula sa araw na to. Ako ang magiging pinakamatapat mo sandigan. Ingatan kita at ang 6 nating anak na higit pa sa buhay ko. Napaiyak si Bea at humigpit ang hawak sa palad ni William. William, salamat dahil sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ko. Ikaw ang naging tanging katotohanan ko. Kala ko kailangan ko magpanggap para maging sapat. Pero tinuruan mo akong ang pag-ibig ay hindi binabayaran. Ito'y pinaghihirapan at pinapanindigan. Pinapangako ko na simula ngayon wala na tayong itatago. Ikaw, ako at ang mga bata. Tayo ang totoong pamilya. I love you, my real-life leading man. Sa hudyat ng pare, naglapat ang kanilang labi. Isang selyo ng katotohanang mas matamis kesa sa anumang dulang kanilang itinanghal. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng isang masayang salo-salo. Nagpatugtog ng paboritong kanta, sina Tom at Dom. Nagkaroon ng sayawan kung saan maging si Lola Estela, nakibudots pa kasama ang mga bata. Lola, salamat dahil hinintay niyo kami maging totoo. Ang katotohanan ay parang ginto, Bea. Kailangan mo nang dumaan sa apoy bago lumabas ang tunay na ningning. Tignan mo ngayon. Doon nagtapos ang mahabang dula ng kanilang buhay. Ang lahat ng mga plano na buo sa kasinungalingan, nabaon na sa nakaraan. Ang natira ay ang kwento ni Bea at William. Isang kwento ng 2 taong nagpanggap, nagkamali pero sa huli, nahanap ang kanilang kaligtasan sa isa't isa. Ang kanilang pamilya, kahit nagsimula sa isang scam, naging simbolo na ang pag-ibig ay hindi pinipili ang pinagmulan, kundi ang patutunguhan. At diyan nagtatapos ang ating kwento